It didn't mind me hanging round while it sung and danced and played. And as I watched it from the shade, I realized this little bird liked being wild and unafraid. I wanna be like that little thing, instead of worrying. When I close my eyes, I see dresses in the sunshine, blowing on a clothesline, and everything is fine. And when I rest my head, I remember that you said, I'm gonna see in time, it'll all be fine, fine. Uy mga tol, let's bet. Ay, so kumusta mga tol? It's a long time no vlog. Hindi tayo nakapag upload na kasi nga mga tol ay meron tayong mga task na kailangang unahin, kaya wala tayong masyadong time sa pagbablog. Kailangan pa nating mag-adjust sa ating bagong workplace at mga task. Siyempre kailangan nating aralin yan. At saka mga tol ay hindi rin ganun kaganda yung aking mood para gumawa ulit ng vlog dahil meron tayong problema. Yung isang battery ng ating drone ay ibinalik natin sa DJI, kaya lang ang nangyari sa findings nila is human error daw. Hindi ko maintindihan. Bale 8 cycles lang itong ating battery. So nagkaroon siya ng crack sa side clip lock niya. So kailangan natin siyang ipa-repair sa ibang tech na may bayad. So papalitan lang nila ng casing. Moody, oo. Hindi talaga may tatanggi ang pagiging moody ko minsan, lalo na kapag nagkakaroon ng problema sa mga gamit ko. Siguradong hindi magandang kalalabasan ang ating pagbablog. Ngayon mga tol ay siguro pupunta na lang muna tayo sa Bayambong. Samahan nyo ako at may kukunin ako sa aking insane. May mga kawayan pala dito sa aking kuya, sa aking insan. At ito nga pala yung likod ng aming bahay. Ayan, sampayan ng mga damit. At saka nandito tayo sa bukid. Ayan. Oh, ha? Panag-aararo manin. Ayan, daming sili oh. Dami akong sili dito oh. Oh. Dami yan. Meron pa dun sa harapan. Napakabilis ng panahon mga tol. Ngayon pala ay ang uling araw ng Pebrero, February 28. Kaya naman ay papasok na ang ating birth month. Ang ating birthday ay nasa buwan ng March. Ayan, so malapit na. Teka, ano to? Naglalagay na naman ito ng ating mga anak. Sa mga matatagal ng subscribers and followers ni Marquisa ay malamang kilala nila itong ating mga gamit na sasakyan. Ayan, itong ating tricycle at ang ating Yamaha NMAX 155. Sa mga bago lang ay ito nga pala si Tisoy, ang ating tricycle. At ito naman si Ketchup, ang ating NMAX 155. Yan. Ito lang kasi ang meron tayong sasakyan dito. Wala tayong 4 wheels. Maganda sana kung may 4 wheels. Kagaya ng, gusto ko rin ng minivan eh. Kasi ito lang yung parking space ko. Ayan. So pwede nating i-replace yung parkingan ni Tisoy.
At kung may 4 wheels man tayo ay yung malilit lang na sasakyan, kasya naman dito. So soon, sana manifesting, ayan, magkaroon din tayo ng isa, diba? So tara na, mag-gear up na tayo at pupunta tayo ng Bayambong. Let's go! Oops! At tayo nga ay nagbabalik sa lansangan, mga tol. Ayan. Okay, thank you. And we're back. Welcome to another episode of Markisa Gimasen. At nandito tayo ngayon sa Solano. Ayan. Oh. Good morning, Solano. Let's go. Ito ang itsura ng Solano sa umaga. Ayan. Madami na rin sasakyan. Saka merong ginagawa dito, mga tol. Paano kayang gagawin nila dito? Ayun, oh. Nilalagyan nila ng I think lalagyan nila ng flooring. Tatakpan na nila yung irigasyon. Tapos magiging stall for rent. Yun ang alam ko, mga tol. Pero comment down below sa mga nakakaalam kung ano ang project nila doon. Yun, no? Na-miss ko mag-vlog, mga tol. Pansin nyo ay sa Facebook ay puro mga previous lang na mga kuha ko yung mga naipopost ko na. Dahil gusto ko nga lang sanang i-maintain yung good status ng aking page, pero parang hindi ko na kailangan gawin yung mga yun dahil hindi ko alam kung anong nangyayari. Pero ganun yung nangyayari ngayon. Mangilan-ngilan lang nakakita ng aking mga post. Wala tayong violation dyan, mga tol. Siguro magpo-focus na lang ako dito sa YouTube, sa ating YouTube channel. At huwag niyong kakalimutan sanang mag-subscribe at supportan ako dito sa YouTube channel. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero sa mga sa page naman ng ibang mga kapwa ko content creator ay okay naman yung kanilang page. Yung visibility nila ang ganda. Samantalang yung sa akin, nagtatampo na nga ako napaka-unfair naman. Bakit anong nangyayari? Wala naman akong violation. Mangilan-ngilan lang nakakakita ng aking mga post. Kasi nakaikon yan nasa algo yan Yung sa kanila okay, pero yung sa akin hindi. Anong nangyayari dito? So ayun, nakakatampo lang. Nandito tayo ngayon sa Bonfal City. Ang ganda ng gawa ng semento. Hindi siya malubak. Hindi malubak. Yung hindi masyadong uneven yung surface. Hindi katulad nung itong pass na gumawa dito sa my shoulder ay napakalubak. Daming uneven surface. Hindi siya quality for short. Yun. Ito, napakaganda nito. Napakaganda ng gawa. Sana ay magtagal. Yun lang masasabi ko. Tapos mga tol, ang lamig-lamig pa rin. Ang lamig-lamig pa rin dito sa Nueva Vizcaya. Magma-March na. Pagpasok ng March dapat summer feels na siya. Pero hindi malamig. Aircon pa rin. And ayon sa balita na minarites din sa akin ay magtatagal daw ang ganitong panahon hanggang katapusan ng March or first week ng April. Di ba? Extended ang aircon ng Nueva Vizcaya. Gimasan. Nagimas ang kukot tibig bigat. So yeah,
Uray malait, sige. Sa panahon ngayon, ang social media ay naging isang malaking bahagi ng aking buhay. Ito kasi yung nagbibigay sa akin ng espasyo para may bahagi ko sa inyo ang aking mga gaala, adventure, karanasan at masasayang kaganapan sa aking buhay. Ngunit, hindi sa lahat ng pagkakataon ay laging masaya. Meron din yung katulad ng nararanasan ko ngayon, ang unti-unting pagbagsak ng aking pahina na matagal-tagal ko na ring winorkout. Syempre, saklap no? Sino ba naman ang hindi malulungkot sa mga ganitong sitwasyon? Gayunpaman, kung mahal mo talaga ang iyong ginagawa, ang pagbabahagi ng kwento sa iyong mga tagapagsunod ay okay lang yun. Hanggat meron pang natitirang sumusuporta kay Markisa, tuloy-tuloy lang ang kwento ng buhay. Okay. And then we wait dito sa pinakaunang may traffic light dito sa ating probinsya na Nueva Vizcaya, dito sa may Diversion Road, dito sa Bayambong. Ayan, let's go. Let's go, ma'am men. Let's go, mga tol. Oh, ha? Uy, under close close yung GT Oil dito sa may Diversion. Bakit? Anong nangyari? At nandito tayo ngayon sa Kapitolyo. Ayun, may ginagawa silang kakaiba ngayon dito sa Kapitolyo. Maraming hukay. Ayun, landscaping. Correct me if I'm wrongness, kung yun ba yung ginagawa nila, mga tol. Anyway, pupunta lang tayo ng gate 1 dahil may kukunin akong importanteng papeles sa aking insan. Shout out kay insan ko, Insan Noy. And then shout out nga pala kay Sir Roel Manrique. Ayan, ang ating solid na tropa. Maraming salamat and enjoy your stay here, sir, sa Pilipinas. Gate 1. Nakakamiss naman ang college days. Ayan, ay, bakit may hams? Ano to? Nagtira pa kayo? Supay nga paggabur jinti ko ata. Paggabur doon sa mga lote-lote ninyo. Yan. Ayan, dito tayo sa may King Bruce. Sa insan ko to, King Bruce. Yan. Masarap ang milk tea nila dito, mga tol. Kaya ayun. At dahil nga papasok na ang tag-init, mga tol, subukan ninyo ang iba't ibang palamig ni King Bruce. Lalo na yung mahihilig sa milk tea dyan. Aba, panalo to, mga tol. So, hello? And what's up? What's up? St. Mary's University. Ayan. Oh, kumusta na kayo? Hindi ako papasok. Mag-u-turn ako. Ayan. Dito tayo nag-aral ng ating kolehiyo. Sa kolehiyo. Nakakamiss lang. Yan, daan naman tayo dito sa may gate 2. Hindi kagaya nung dati, mga tol. Kasi nung dati, mga year 2007, ang daming tao noon dito. Bawat kalye, bawat daanan ay merong nakatambay na mga estudyante ng SMU. Yan, dito kami nakatambay noong nasa college kami sa gate 2. Sa may mga bilyaran, ganon. Ayan, ito yung gate 2. Ito yung baghari noon dito. Magkabilang baghari. Ito. Saka ito. Ayan. Ngayon ay naglaho na. Hindi ko na alam kung ano na yung mga pumalit na dun sa pwesto. Pero
Nakakamiss lang talaga nung college, no? Ang daming tao, ang daming estudyante. Ngayon, simula nung nagkaroon ng K-12 ay wala na. No more happenings like ay apo, mga college days. Ang ganda ng minivan na to Parang kilala ko kung sino may-ari na ito Parang si Jesse ata to Shoutout Jesse, Tol Jesse. Ayan. Hindi ako bibili ng minivan. Well, for sale ito mga tol. Ito yung sinasabi ko kanina mga tol, minivan, ganyan. Diba? Kasang-kasa yan dun sa garahe, dun sa daanan papaloob dun sa amin. Ayan. Ayun under renovation din pala itong ating Kapitolyo mga tol. Wow. Ha? Nice. At sumikat na nga si Haring Araw. Alam nyo ba mga tol na itong buwan ng Pebrero ay halos ang buong Pebrero ay dito sa amin makulimlim. O di kaya naman umuulan, maambon, mga ganon. So nasulit natin yung aircon ng Nueva Vizcaya. Gimasan nga Gimasag kukot. Dito pala tayo nagpa-emission last time mga tol. Yan ako nagpapa-emission Dito tayo dadaan naman ngayon sa Bypass Road papuntang Solano. Dito nga tayo mag road trip mga tol. Nami-miss ko dumaan dito. Hindi ko lang alam kung saan parte dito sa may bypass at ipapatayo itong SM supermarket. Saan kaya nila ipapatayo yun, no? Hindi ako sure. Saan kaya? Walang bakas. Wala talaga. At mag-ingat-ingat, paalala, paulit-ulit. Napaalala na kapag kayo ay dadaan dito sa Solano Bayambong Bypass Road ay mag-ingat dahil accident prone area po itong bypass dito. Kahit saan, sang parte ng bypass. Hindi, kahit saang parte ng daan, basta daanan, ay mag-iingat tayong lahat. Dahil ang disgrasya ay anytime yan konting pagkakamali nakakatakot. Isa lang ang buhay natin, kaya kailangan natin mag-ingat. Meron pa tayong mga uuwian sa kanya-kanya nating mga bahay, kaya ayun, diba mga tol? Ingat, ang ganda ng bahay ang ganda. Sana ganyan din. Nangangarap na naman si Tonton, no? Hindi naman masama mangarap. Sa ito pa mga tol, ito blind spot ito mga tol, paano kung may tatawid, hindi din nakikita nung tatawid yung kung may dati sumungad kasi kapag merong kinis na. Basta kapag mayroong bubungad ng mga sasakyan na mabibilis ay hindi niya mapapansin agad dahil nga blind curve, blind spot. Basta yun, ang labo ng Tonton. Ano ba yan? Wow. Tapos update, ayan,
may pinatayong mga poste hanggang doon sa dulo ng bypass. Ganyan lahat. So balak nilang maglagay ng kable, additional line para sa mga linya ng kuryente natin dito sa Biskaya, no? Ito na siguro yung mga binakbak na daanan dyan sa may redors pa dun, no? O yan, dito na tinabon mga nabakbak dyan sa Bayumbong proper. Dito na tayo tumambay. Tambay tayo dito. Ayan. Tell me that you love me, don't mind if you like it. It'll just buy me some time till I can try again. I guess I'm optimistic, little bit persistent, justifying all the distance you've been given. Call me a fool, loving someone not interested in me. Hoping that I'm hoping you'll consider loving me. Oh, let me love you. Hey, oh, let me love you. Hey, I'm holding out for you, baby. I made up my mind and it ain't changing. Go right ahead, call me crazy. At least you're still calling me. Tell me that you love me, don't care if you're lying. It'll just buy me some time till I can try again. I guess I'm just ambitious, challenging resistance, justifying all the distance you've been given. Call me a fool, loving someone not interested in me. Hoping that hoping you'll consider loving me. Oh, let me love you. Hey, oh, let me love you. Hey, Shoutout kay aking katukayo, Mark Anthony. Yan, sila kasama ko. Training namin. Subscribe mo pare, Markisa. Subscribe. Yan pare, kapan kami pa lagawi dum tama. Lagawi pa, dayo pa ya. Ingat ka ron. Ingat. Ingat Ingat naman kay Jeff. Yo po. Awat ka pa diyan? Celebrate. Dramak lang ajay. Sige pare. Sige, ingat. 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 Ayun, napadaanan nila tayo dito sa bypass mga tol. Dahil tampay muna ako saglit dito dahil namiss ko tong lugar na to eh. Sa parte kasing ito ng bypass road dito sa Nueva Vizcaya ay madalas akong mag-jogging at tumambay dahil na rin sa ganda ng tanawin at tahimik na kapaligiran noong mga oras na ginagawa pa tong bypass road na to. Mga panahong payat pa tayo. Mga panahong wala tayong ibang iniisip kundi ang pagkakaroon ng payapang kaisipan at payapang kapaligiran. Hey, shout out Lumawigs Eatery. Ayun sa tropa natin yan. Try nyo yung kanilang mga foods. At ayun, mukhang nag-expire na ang aircon dito sa probinsya. Pero malamig kanina eh. Kaninang umaga, mga alas 6, alas 7, malamig siya. Napakalamig. Aircons ba? Aircons. Ang sarap pagpatakbo dito sa bypass. Pero
ayun nga, ang daming sasakyan dito, ang daming ang daming sasakyan dito. Tapos ang bibilis din. Kaya kailangan natin na mag-ingat-ingat. Marami na rin kainan. Hello. Marami na rin kainan dito sa bypass. Nagsusulputan ng kanilang mga business, mga kainan, vulcanizing shop, kantina. Ayun lang naman ang magandang business kapag nasa may highway or bypass road ka. Services, pagkain, at saka yung pang-maintenance ng sasakyan, ganoon. Gasolinahan, ganon. Pwede ring hotel, pwede ring restaurant, coffee shop, diba? Naiapayan, magnakamutulan, kaput-put out. Woo! Sa mga di nakakaalam, itong bypass road na to, Solano Bayombong Bypass Road, ay may habang 6.2 kilometers from Barangay Rojas, Solano to Barangay Santa Rosa, Bayombong, sa may diversion dun sa pinasukan natin kanina. So tayo na uuwi. Ayan, palabas na tayo ng bypass road. And papasok na tayo sa Solano proper. Ayan, mabilis ang mga sasakyan dito, kaya magdobleng ingat. Ayan, come on, let's go. Tara, let's. Woohoo! Kumpleto na naman ang araw ko, mga tol. Kaya naman, dito ko na tinatapos ang ating maikling vlog. Maikli ba to? Ewan natin, basta i-edit natin yan. Ayan. Maraming salamat sa buhay. Laging tatandaan, stay healthy, stay safe, and stay alive. Peace out, mga tol.